Nung nakita mo yung transcript at saka yung sinasabi na meron ding audio recording, Yes. sa pagkakaalam mo, pag mga ganyang mga usapin sa yung sa foreign relations natin, ano ba yan? Kumbaga SOP na ba yan na nire-record yung mga, halimbawa kung ano man yung mga pag-uusapan doon? Alam niyo, kung ako'y makikipag-meeting at ganyang kahalaga ang isang meeting, lalong-lalo na may mga representante ng ibang bansa, ibang soberanya, another sovereign. Kumbaga, usually, meeting, may minutes of the meeting yan. At kadalasan, nire-record yan para accurate yung transcription at saka accurate yung pagtatala ng napagkasunduan. So, hindi na po nakakagulat kung mayroong minutes or mayroong transcription o may recording yung mga ganyan. At nabasa mo ang transcript, tapos may mga ugnayan doon. Parang almost same din doon sa mga nababanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede magdala ng supply, ganito, ganyan. Tapos ang nakaano lang doon is mayroong notification na ipapaalam pa kung kailan. Tapos 2 days before ang mismong operation. And nabanggit doon na, approve sa mga bossing. May napangalan doon sa mga bossing eh. Naka-blanco. Hindi ko lang alam kung sino yung blanco. Tapos yung sina Secretary Gibo, Anyo, tsaka si General Browner. Pero mariing itinanggi ito ng ating pamahalaan. Pero hindi isa yung kanilang sinabi. Dito sa side ng military, posible na deepfake, sabi niya. Yung audio daw, yung mismong kung ilalabas man. Tapos dito sa kabila ay wiretapping. Okay. Oo, ano muna yung wiretapping? Kung bawal ba yun talaga sa ating ayon sa Republic Act, tama ba yan? 4200. Ito ang Anti-Wiretapping Act. Nakasaad doon na mahigpit na pinagbabawal ang secretive recording, secret recording ng mga conversations o usually audio recordings ito nang hindi nalalaman ng parehong partido o ng lahat ng partido na involved dun sa conversation na iyon. Bawal din po hindi lang po record, gamitin yung recording, i-publish yung recording, hawakan yung recording, i-possess yung recording, ibigay sa iba, and so on. So, ganun kahigpit yung pagbabawal nito. Ito po ay both penal law. Ibig sabihin, may parusa siya ng pagkakakulong. Tapos ito rin po ay exclusionary law. Ibig sabihin, hindi maaaring isumite bilang ebidensya ang ganitong klaseng recordings. Kailangan talaga para maprotektahan ang privacy ng bawat partido at ang privacy of conversations. Pero hindi pa malinaw sa kasalukuyan kung ito ba ay wiretap or may yung approval ng both sides. Pero kung dito tayo sa wiretapping, pwede tayong mag-conclude na, uy, totoo yung nangyari. Bakit hindi sila magkaugnay? Tapos bigla pang nag-leave ngayon ang mismong Westcom General. Ano i-wiretap mo kung wala naman na pag-usapan? So, ang nakikita natin dito, magkasalungat yung dalang defenses. Either wiretapping yan o AI yan. Alam man wiretap mo, AI na nga eh. So, ang nakikita natin dito is medyo hindi po handa yung response ng ating administrasyon, ng gobyerno dito. Parang hindi na, they're caught by surprise dito sa announcement ng diplomat galing sa China Embassy. Hindi nga identified, di ba, yung diplomat. Gayon pa man, kung ganito ka-importante, ganito kahalaga, tapos parang panicky yung response. Kasi ito yung nakikita ko dahil hindi nga consistent, pero galit. Diba? Tapos ang nag-i-insist sila na either it doesn't exist nga o kaya wiretap ito, pero conspicuously yung tao na may personal knowledge ay nawawala at hindi available for interview. So wala kang ibang maiko-conclude kundi may cover up dito. Kasi hindi ina-acknowledge, but at the same time nakikita natin na hindi rin na-a-attack yung recording, hindi na-a-attack yung authenticity ng recording na ito. Ang nakikita natin na reaction are simply reactions of people who have not thought about it long enough para maging cohesive yung kanilang mga argumento. Kasi kung iisipin mo, para madibang agad yung sinasabi na merong usapan, yung involved doon na sinasabing kasama doon sa sa mismong usapan, pwede naman magpa-press con,
pasinungalingan Correct. na Oo. agad, di ba? Pero ang nangyari, Statements. magaling, parang malimit na ngayon ang nagkataon lang. Parang sa Maisog Rally lang, nagkataon Correct. na ganito, nagkataon, bigla na lang may mga traktorang Coincidence. nakapark doon sa ano. Ang dami mga coincidence na nangyayari ngayon na attorney. Ang hilig sa coincidence actually ng administrasyon. Ano yung usapan sa yung sinasabi nila sa scientific inquiries. The first, pwedeng, yun, nangyari. Yun. Sometimes it's a fluke. The second, coincidence. Pagka 3 beses na nangyari, ang tawag dyan, act of man. Okay? Sinadya, may gumagawa, may gumawa ng ganito. Kasi hindi imposible yung 3 beses tapos coincidental. So, ang hilig natin sa mga ganon, di ba? Parang act of God, pero hindi. Walang naniniwala sa ganon. After so many times, you can only have the administration answer in this way so many times before mapagod yung publiko. Lahat tayo gusto ng mapayapang pagresolba, no? Yes, Wala namang gustong gera dyan. Doon sa pagbasa mo sa sinasabing New Model Agreement, ay ano bang masasabi mo? Okay ba yun? Advantage din ba yun sa atin? Madi-de-escalate ba yung matagal na usapin? Kasi February, siguro unang operation ito after ng kasunduan, ipinagmalaki pa ng ating kasundaluhan na successful, mission accomplished, flawless ang naging resupply mission. At kaisa-isa yun. Pagkatapos nun, unilaterally, hindi na natin inulit. Parang on the side of the Philippines, parang ayaw na. And parang abrogated unilaterally. Pero tandaan natin yung konteksto kung kailan nag-usap. Di umano'y January. Ito, tumataas po ang mga tensyon, nagkakaroon na ng, how do you call this? Basta rising tensions dun sa area, parating may incident na nangyayari, nagre-reklamo ang ating Coast Guard na nawa-water cannon sila. So itong usapan na to ay malinaw, intended to de-escalate yung mga tensyon. Kasi nga naman, mayroong mga tao sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin, na kailangan din natin i-resupply. At pag hindi natin pwede pabayaan, magugutom yung mga sundalo natin doon. So given na may stakes na ganito, pero nasa gitna ng rising tensions, hindi naman masama na may ganitong nangyari. In fact, kinailangan nito kasi otherwise, sino magre-resupply sa mga sundalo natin? So, nakikita natin na maganda, pag binasa niyo yung transcript, di ba, maliwanag yung usapan, maliwanag na, ganitong araw, mag-resupply, kailangan lang i-heads up para magkasundo at walang nabibigla during the occasion. Pagkatapos, maghahatid lang ng supplies and then, that's it. 1+1 pa nga yung formula, di ba? May isang Coast Guard, tapos may isang civilian vessel na pupunta doon. So makikita nyo rin yung pagtatalaga kung ano yung mga pupunta. Coast Guard, government representation yon, but civilian in nature. Tapos ang resupply boat ay civilian na boat. So wala kang makikitang military boats there that would trigger some kind of response o magtataas na naman uli ang tensyon. Ang mga gray ships kasi, representante ito. Ang tawag dyan, ahente kagad ng gobyerno. And it could trigger a hostile reaction or at least trigger rising tensions uli. So, tapos, yun nga, it went so well na kahit yung spokesperson ng AFP ay nag-post sa X na flawless yung resupply mission. And then, kahit wala namang maling nangyari, parang unilaterally, the government abrogated that. So, hindi natin alam ano nangyari. Yung post. Pero, napakabilis ng media na ilathala na kasi ang ganda naman talaga ng balita na yun, mission accomplished, na flawless, walang mga water cannon. Kaya nga ang mga mapanuri, lalo na yung mga netizen, ay pwede pala na walang water cannon na makapag-deliver pa rin tayo. Bakit kailangan humantong tayo dito sa mga pangyayari ngayon na may involved na water cannon? Maganda rin kasing nakita yung ganon kasi in light of the controversy dun sa sinasabing gentleman's agreement, ito is almost word for word yung gentleman's agreement nga na nung 2018 ba ito? 2016?
na usapan tungkol sa resupply and exactly what happened also at that time. So nakikita natin na merong naghihikayat ng negative reactions on the so-called gentleman's agreement, if it exists, during the Duterte administration at itong resupply mission in February 2, 2024 ng Administrasyong Marcos. There is very little difference yung nakikita natin dito. And yet, nagtitrigger tayo ng different reactions on this one. So, merong agenda na itinutulak dito. Apo. Bago lang si partner MJ, nakikita mo ba ma'am yung kumbaga flow nito na bigla na nilang binawi yon, bigla nilang pinasinungalingan kasi hindi magtutugma doon sa sinasabi nilang secret agreement na isinisira nila ngayon dito sa dating administration, yet meron palang pinakabago na agreement. It's either hindi alam ng Pangulo kasi, di ba, sinasabi niya na hindi, kung meron mang mga agreement sa past na ganito, ganyan, hindi ko na yan automatic, binabawi ko na. Pero meron palang ganito. It's either alam niya or hindi niya alam or gusto lang niya talagang na itago ito kaya biglang deleted yung biglang pinasinungalingan itong agreement na ito. Alam mo, very dangerous yung hindi niya alam eh. Kasi ang Pangulo, ang primary architect ng ating foreign policy. Wala dapat lumalabas tungkol sa foreign relations nang hindi nalalaman ng ating Pangulo at alinsunod sa kanilang ginawang polisiya sa foreign relations. So, ang tingin ko dito is, kumbaga, kung good faith tayo, alam niya. At ginagawa ito para sa mapayapang pag-resupply at masalbahan natin ang ating mga sundalo na nandun sa ayungin. There is no downside to this one. So, pero ang nakikita nga lang natin ay kasalungat ito ng retorika nila at sabihan na natin propaganda tungkol dun sa dating gentleman's agreement doon sa Administrasyong Duterte. So, like I said, merong agenda dito. Wala pong masama dun sa resupply. Wala tayong binigay na karapatan. Wala tayong pahiya dito at wala tayong, kumbaga, there's nothing here that is permanently, if anything, lost at all. In fact, tungo pa nga ito sa mapayapang relasyon sa isang kapitbahay, kapitbansa. Tungo ito sa maayos na pakikitungo sa mga nandito sa West Philippine Sea. Wala naman tayong sinabi na inyo na yan, di ba? Wala naman din tayong sinabi na hindi na atin ito. Wala rin naman sa mga aksyon na ito na nagsasabing pinamimigay na natin ang ayungin. So, like I said, there's no downside. Maganda sana ito. Flawless nga eh.